Kakapasok lang, grabe to, na alarma ang lahat sa matinding pasabog ni VP Sara. PBBM, FL Lisa, Tamba, todas na. Matindi yung pamagat na yun. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon, ito po ay nagbula kay Banat News Updates. Ayan, nilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga videos at mga balita na kanyang ilalabas. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balita na ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon. Ito po, no, si Pangulong Marcos nagsabi po na tinanong po siya kung kumusta ang relasyon sa mga Duterte. Ang sagot po ni Pangulong Marcos ay it's complicated. Yung sinabi po ni Pangulong Marcos na clueless talaga siya, no? No, yung sa it's complicated. Tinanong siya kumusta po relasyon niyo sa mga Duterte? Kasi yung mga pamilyang Duterte lahat nakakontra na sa inyo. Tapos si Sara Duterte parang kasama pa rin sa administrasyon, di ba? Ang sabi ni Pangulong Marcos, it's complicated. Kasi nga si Sara Duterte, alam mo hindi po complicated. Mr. President, no? It's never complicated. Buhat nung tirahin ninyo si Sara Duterte. Lahat ng Duterte supporters, lahat ng Duterte supporters na sumuporta kay Sara sa unit team, alam na po namin. No? Hindi po komplikado yan. Tatanungin nyo, bakit si Sara nasa cabinet pa? Ang mga Duterte, hindi po komplikado. Bigyan mo ng trabaho, magtatrabaho. May narinig pa po ba kayo na ibang mayor sa buong Pilipinas na may pronouncement na war on drugs? Hindi po komplikado yung mga Duterte. Sa kanila, pinangangatawanan nila yung trabaho nila. Kumbaga, ito yung sinabi, yung pagkakasabi ni PBBM na it's complicated na yung pagsasamahan ng mga Duterte at ng mga Marcos. Nakakalungkot mang isipin dahil nung simula ng eleksyon, ang ganda nila talagang pagbasdan. Nabuo ang pangarap ng mga Pilipino na tayo, magbabago na ang takbo ng ating bansa. Pero hindi pa rin. Kumbaga parang mas lalo pang lumala eh. Yung ibig ko sabihin lumala, nagkaroon ng ganitong problema. Ang dating magkadikit ay nagkaroon ng hidwaan. Dahil sa mga alitap-tap na nakapaligid sa kanila, yun ang nagpalala. Pero ang kinagandahan naman dito kay VP Sara, no? Is patuloy pa rin siya na nagtatrabaho sa cabinet ni PBBM. Yan siguro ay pagbibigay pa rin ng respeto sa trabaho na ibinigay sa kanya ng Pangulo. Siguro kung sa iba yan, is aalis na. Ipapakita niya talaga na naaapektuhan siya dun sa nangyari. Yes, si VP Sara, alam naman natin siguro is naaapektuhan yan sa nangyayari. Lalong-lalo niya is syempre pamilya niya ang nai-involve dito. Pero kumbaga, yung ibinigay siguro na trabaho sa kanya ng presidente is ayaw niyang mabigo ang presidente sa pag-atang sa kanya ng trabahong yon. Ngayon, siguro kung aalis siya doon sa kabinete ng Pangulo, siguro mismong Pangulo na mismo ang magpapaalis sa kanya. Yun ang hinihintay niya lang siguro. Diba? Nakakalungkot mang isipin kung ganun ang mangyayari. Pero talagang patuloy pa rin siya nagtatrabaho. Siyempre, baka isipin na naman ng iba, kaya lang naman nagtatrabaho yan. Baka mamaya, nagmamatsyag lang yan dyan. Alam ko, may mag-iisip ng ganyan. Kasi nga, basta pag VP Sara ang usapan, walang tama, walang mali. Nagagawin siya. Lahat ng gagawin niya is talagang may masasabi sa kanya. Kaya nga doon sa pagsasalita niya, kaya hindi na siya nagsalita eh. Diba? Kasi nga, marami pa ring masasabi sa kanya. Ngayon, nakakatuwa lang kay VP Sara is yung respeto niya kay PBBM is hindi pa rin nawawala. Nandoon pa rin yung paggalang niya sa presidente. Hindi niya binabastos. Ibig sabihin ng binabastos, pwede siyang umalis dyan. Anong pakialam ko sa gabinete mo? Ginaganto mo na yung tatay ko, ginaganto mo na yung kapatid ko, yung mga kasama namin ginaganto mo na.
hindi niya pine-personal si PBBM. No, siguro alam naman niya na hindi naman kay PBBM basta-basta nanggagaling ang problema kundi sa mga alitap-tap. Kasi ang nangyayari parang ang lakas ng ang lakas ng impluwensya ng alitap-tap, sobra. Grabe, no? Kung ikaw is nakikinig ka lang sa naku, wala talagang mangyayari. Yun lang. Talagang siguro yung respeto na lang at yung trabaho talagang ginagawa niya. Ika nga ni Sir Badong Arateles na ang mga Duterte, pag binigyan mo ng trabaho, yan trabaho lang. Hinihintay niya na lang siguro na may magpaalis talaga sa kanya. Tanungin ko po kayo, meron pa po ba nagko-conduct ng war on drugs sa buong Pilipinas na mayor? Si Baste na lang, Duterte. Kaya po, nagtatrabaho pa rin. Nakita mo naman yung sinagot sa inyo, Mr. President, ni Sara Duterte. Tumigil ka na, bayarang vlogger. Opo, bayaran po ako ng YouTube. Madali lang naman po akong tumigil eh. Ikuha nyo lang ako na resibo na may nagbayad sa akin. Ay, ang dami nagsasabi niyan, kahit sa akin may nagko-comment ng ganyan. Alam nyo ba ha, sinasabihan nyo kaming bayaran. Sana all bayaran. Ako, nagsasalita ako nang wala ako natatanggap na bayad. Siguro, merong insweldo, diba? Sa trabaho. Ganun yun eh. Pero yung babayaran kami, hindi. Ako nagsasalita ako dahil yun ang nakikita ko. Sinasabi ko lang yung napapanood ko sa mga balita. Diba? Kung ano yung nadidinig ko, kung ano yung nakikita ko, nagbibigay ako ng komento, parang katulad nyo. Pero sasabihin yung bayaran, di sana may kotse na ako. Hanggang ngayon, wala pa akong kotse. Sana nga, diba? Baka makabili ako ng kotse, second hand lang. Ni kahit nga kailan, di nyo ako nakitaan ng alahas eh. Diba? Kita nyo yung mic ko, luma na. Diyos ko naman. Ang swerte ko naman kung bayaran ako, di dapat di nyo na ako napanood dito. Pa-relax na lang ako, Mariosep. Hatian ko pa kayo. Kala nyo ba hindi ako mukhang pera? Wala lang nagbabayad sa akin eh. Hindi, okay lang yan. Ginagawa natin sila eh. Okay. Ito po. Asan na tayo yung anong tawag dyan? Sa complicated, di ba? Wala pong komplikado. Miski yung sagot sa'yo ni Sara Duterte. Trabaho lang. Ano po meaning ng trabaho lang? No? Ano po yung meaning ng trabaho lang? Ang meaning po ng trabaho lang, kaya ako narito pa rin sa'yo, Mr. President. Kaya ako narito pa rin sa'yo dahil trabaho lang po to. Wala na pong personalan. Trabaho lang. Wala na yung sweetness nyo, di ba? Hindi mo ba napapansin? Kaya, ang point ko lang dito, no? Ang point ko lang, hindi po complicated yan, Mr. President. Tinablan nyo na si Sara Duterte noon eh. Pinagbintangan nyo, ginawa nyo ng issue. No? Siyempre, hindi aalis yan. Trabaho, binigyan nyo ng trabaho eh. Complicated sa inyo si Sara Duterte kasi alanganin kayo. Kung kayo ay aalis, ay kung tatanggalin nyo, mas pinasisimple nyo lang yung galit na ng mga tao. No? Kaya complicated eh. Hindi na kayo check kung yung loyalty niya nasa inyo pa. Kita yung ginagawa ni Sara Duterte. Pero ako dati inisip ko, no? Sa wakas, wala nang magbabangga na vice president tsaka presidente. Kasi 'di ba, lagi na lang ganoon eh. Kapag may tatakbong presidente tapos vice president, nagbabangga yung dalawa laging hindi magkasundo. Natuwa ako noon dahil magkasundo. Ngayon eto na naman. Talaga wala tayong makita na tatakbong presidente tsaka vice na magkasundo, no? Hirap makakita ng gano'n. Kailan kaya yung gano'n, no? Trabaho lang. Siya ay DepEd Secretary, siya ay Vice President ng Pilipinas, trabaho lang. Hindi po siya complicated. Yung mga iba pa, the rest of the family na dating supporter nyo, wala na suporta. Binalatuba nyo yung kapatid. Bakit ba biglang nagalit si Tatay Digong? Bakit po biglang nagalit si Tatay Digong? Kasi binanatan nyo si Sara Duterte.
yung pinaka ano po, ang hina nyo rin eh. Kayo ang mahinang kayo ni team. Kasi kung tutuusin, no, tahimik na yung sitwasyon dati. Kaya lang naman talaga naging maingay ang sitwasyon. 'Di ba? Dahil nga yung nasimulan kay VP Sara, yung pagbanat sa kanya. 'Di ba? Si Tatay Digong, wala na nga tayo nadidinig sa kanya eh. Nakikita na lang natin yung mga pictures niya is kumakain na lang kung saan-saan. Kasama si Bongo. 'Di ba? Wala ka na nadidinig sa kanya eh. Oh, may maganda pa nga siyang sinasabing salita sa presidente natin eh. Kaso nga lang, ang nangyari, yung talagang lumabas na yung survey, no, nakita natin doon, no, na nagna-number 1 siya, yung mga nangangarap maging presidente sa susunod na eleksyon, yun ang talagang kumibo. Parang na-alarma. Naku, kailangan ganto, ganyan. O kaya, tinirya si VP Sara. So, syempre, bilang ama, hindi naman pwedeng tatahimik ka lang sa isang tabi at hindi mo ipagtatanggol yung anak mo. Syempre, ipagtatanggol mo yun. O, kailan lang ba lumabas uli si FPRRD? Kailan lang ba uli nagsalita ng hindi magaganda uli si FPRRD? Diba nung mga panahon na si VP Sara ay binabanatan? Pero nung walang nangyayaring ganyan, nasaan si FPRRD? Nagsasalita ba? Hindi. Wala naman siyang sinasabi. Talagang lumala lang ng lumala. Talagang hindi talaga tinigilan si VP Sara. Hanggang sa makialam na yung tatay. Hanggang sa magkaungkatan na, lumaki na, hanggang sa mapunta na sa mga Marcos, ganyan. Yung problema. Diba, gumapang ng gumapang? Alam niyo naman kung sino yung nagsimula talaga eh. Diba? Alitap-tap goes and on and on. Kasi, yung pinaka... anong tawag dyan? Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tinabla nyo kagad nung nanalo. Okay, punta tayo rito sa iba pa. Alam nyo, alam nyo yung yung ini-insist ni Pangulong Marcos na merong secret deal. Maaring sa mga follower po ninyo natutuwa, no, kasi parang dinidiin na talaga si Duterte. Yeah? Parang nakakatuwa sa kanila kasi ano lang naman sila mag-isip eh. Napakasimple lang nila mag-isip eh. Pero hindi po nakakatuwa bilang presidente. Bakit? Masyado pong sensitive po masyado yung relasyon natin with China ngayon. Feeling haggard galing commute? Stay fresh looking with Korean makeup products from Shopee Beauty. Na po tayo rito, no? Yung pag-insist po ninyo, Mr. President, na mayroon talagang secret deal. Hindi po maganda yan bilang president, no? Ang ibig ko sabihin, ipinamumukha po ninyo sa amin na meron nangyayari sa Pilipinas na hindi po ninyo alam. Pinahihiwatig nyo na merong pinamigay ang dating Pangulo. Nag-i-instigate kayo ng intriga sa dating Pangulo. Kami, nagagalit kami sa ginagawa nyo. At marami po yung mga Duterte supporters eh. Marami po yung mga Duterte supporters, no? Nagagalit po kami kung ayaw nyo pong man up. Alam niyo yun, magpakalalaki po kayo. Yun nangyayari po sa West Philippine Sea. Kung ano po nangyayari dyan ngayon, kung tayo binobomba ng mga tubig, water cannon. Kung tayo po ay wina-water cannon ngayon, labas na po si Duterte dyan. Kayo na po yung presidente. Huwag po tayo maghugas ng kamay. Di po ba? Kung sa tingin po ninyo, hindi ko alam kung nung napunta kayo sa US, tsaka nyo inaakusahan si Pangulong Duterte. Bakit po? Bakit yung wala pa kayo sa US, hindi nyo naman inaakusahan? At tsaka kahit na po, pagpalagay nyo ng tama kayo, na may deal nga with US. Wala po ba, pinapakita nyo po ba na yung deal ni Pangulong Duterte ay si Duterte pa rin po ang nasusunod dyan sa West Philippines? Hindi po kayo, presidente namin? Oo, wala na. Kasi talagang wala na. Tapos na yung ni FPRRD.
sa lahat ng mangyayari dyan sa problema sa West Philippine Sea is yung bagong Pangulo na talaga. Ngayon, kung ano yung pinaniniwalaan ng China na may deal sila sa mga Duterte, pwedeng putulin yun, pwede nang baliin ng presidente yun ngayon. Hindi natatalab yun, lalo't lalo na wala naman talagang pinirmahan. Okay lang sana kung may pinirmahan eh. Diba? Yun, malaking problema yun. Kaso wala namang pinirmahan. Kaya kahit na magsalita yung China ng ganun, is wala silang laban kahit naman saan sila dalhin eh. Tsaka kung ano man yung nangyayari, is labas na talaga si FPRRD dyan. Tapos na yung pagiging niya, presidente niya. Hindi po ba kayo nasusunod sa West Philippine Sea? Wala po, hindi po kami pro-China eh. Kasi ginagawa po ninyo lahat ng kumukontra sa inyo, pro-China na. Wala kaming pakialam sa China. Gusto nga namin makipagkanyunan tayo sa China ng water cannon. Katulad ng ginagawa ng Vietnam at ng ibang bansa. Ayaw nyo naman. Alam nyo yun, nagpapaawa kayo na tinitira tayo, nagpapaawa lang kayo na nagpapaawa. Ayaw nyo namang gumanti. Hindi kaya pag gumanti tayo, Sir Badong, naku ha. Baka mamaya pag winaterkano natin sila, mamaya iba ang ibalik sa atin yan, tunay na bomba na to. Hindi kasi nakakatakot din eh. Diba tayo talaga syempre gusto natin ipaglaban kung ano yung karapatan natin. Lalo na yung lugar natin. Diba? Pero siguro daanin muna natin sa magandang diplomasya. Ang hirap kasi tayo ganito, no? Syempre kawawa naman lahat ng mga inosenteng madadamay dyan. Tayo, wala tayong kalaban-laban eh. Sila, may laban sila. Yung mga mayayaman na yan, pagpunta lang sa ibang bansa yan, makakatakas na yan. Tayo, sigurado, yari tayo dyan pag tayo naipit sa digmaan yan. Diba? Kaya, dapat mas magandang gawin ni PBBM dyan is makipag-usap siya dun sa China. Gaya nung ginawa ni FPRRD. Hilutan lang yan eh. Iba kahit tropa yung Amerika o tropa yung China o kung sila mag-away sila, tayo walang problema. Tropa natin yung dalawa. Diba? Hindi tayo madadamay sa ano nila. Tsaka kaya lang naman talaga nagagalit ang China, no? Kaya lang naman talaga inis na inis yan. Simula na nagtayo ng mga dito yung mga Amerikano. Doon talaga sila nabuisit. Dahil alam naman natin, hindi naman magkasundo masyado. Pero syempre, kaya din naman tayo nagtayo dahil naman na-trigger tayo dahil sa pambubuli naman ng mga China. Doon tayo napatrigger naman. Kasi naman din tong China, ayaw din namang tumigil sa pambubuli sa atin. Siguro kung dati pa sila nakinig sa pag-uusap, wala sanang problema eh. Kaso nga lang, nag-uusap pero bumabanat pa rin yung mga nila sa dagat, di ba? Inaagrabyado pa rin yung mga Pinoy dito sa atin na nag-aano sa West Philippines eh. Syempre, matitrigger tayo ng ganyan. Pero kahit na anong mangyari talaga, hindi tayo pwede. Wala tayong laban sa kanila. Alam natin, malakas kasi sila eh. Ang pinakalaban natin dito is may kaalyado tayong malalakas na bansa. Pero kung sakaling lumala yung problema, hanggang kailan natin sila makakasama? 'Di ba? Kaya ba nila tayong iligtas kung sakaling lumala yung problema na yan? Ampunin ba nila tayo kapag tayo ay inano dito yung bansa natin? 'Di ba? Anong magagawa nila sa atin? Hindi ba tayo iiwan hanggang sa huli ba sila kasama? Yung kasi dapat magkakaroon ng ng garantiya, 'di ba? Na talagang kasama natin sila. Kasi baka mamaya pag tayo iniwan yan, kawawa tayo. 'Di ba? Lalo na't malapit lang tayo, China at Philippines. Lagi yung inuulit na may secret deal. Ano po yung gusto nyo? Una, failure po ba yan ng intelligence po natin bilang bansa? Hindi po natin matukoy kung may intelligence. Hindi po natin talaga matukoy. Hindi po talaga kaya natin tukuyin. No? Hindi po ba talaga natin kayang tukuyin kung merong kasunduan talaga si Duterte o wala? Ikalawa pong tanong, kung nakipagkasundo po ba, hindi nyo na po pwedeng baguhin yun? Wala pong kakayahan yung presidente ngayon na baguhin anumang kasunduan, lalo na't lihim. Ikatlong tanong, kahapon lang po ba kayo naging presidente? 2 taon na po kayong presidente. Hanggang ngayon po ba? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam yung mga kasunduan. Paano po nyo pinatatakbo yung Pilipinas?
Meron po tayong, kayo po yung nagpapatakbo eh. Kayo po yung foreign relations. Saka wala namang maipakitang kasunduan yung China eh. Dapat, kung talagang meron silang pag-uusap na FERRD, no, kung talaga sumang-ayon na ibigay ang West Philippines sa kanila, dapat meron silang ipakita na sulat, na pinirmahan. Eh, wala naman silang mapakita. Diba? Puro dakdak lang sila. Tapos ang sasabihin nyo sa amin ngayon, hindi ko alam kung meron bang kasunduan o wala. Kasi ang tinatanong ko, tignan nyo yung mga pronouncement ha. Basahin na lang po natin para mas maganda. Hello. Basa po tayo ng mga sinabi po ni President Marcos. Ito sabi niya, Marcos getting to the bottom of Duterte-China secret deal. Ito ang sinabi po ni Pangulong Marcos. President Marcos Jr. expressed frustration over conflicting information regarding the secret deal struck between his predecessor Rodrigo Duterte. Kasi sinasabi niya, magkakaiba daw po yung sinasabi. Magkakaiba po yung sinasabi nino ng intelligence nyo. Wala po kayong intelligence. Bakit po tayo may intelligence fund? Wala po. Bukod po sa mga tao ni Duterte, kasi ang sinasabi niya, magkakaiba kasi sinasabi ng mga tao ni Duterte. Kayo po, kayo bilang presidente, wala po kayong sarili. Wala po kayong sariling intelligence. Wala pong intelligence gathering yung presidente ng Pilipinas ngayon. Umaasa po kayo sa tinatanong niyo yung dating opisyalis kung may secret deal ba o wala. Kayo po bilang pangulo, wala po tayong intelligence. Nakakatakot po yan kasi anytime pwede po tayong makipagdigmaan sa nagkakapikunan na po eh. Napipiko na po eh sila Tariela. Kita niyo po yung mga pronouncement ngayon. Hinahabol daw yung mga barko natin hanggang Bulinaw. Nako Bulinaw, Pangasinan na. Ang layo-layo na po. Bulinaw, Pangasinan na. No? Mga aktual na problema po to. Hindi po namin pinapanigan yung China. Nasa teritoryo na natin eh. Wala na po doon sa disputed. Delikado na yon. Lumalagpas na Bulinaw, Pangasinan na pinag-uusapan eh. Tapos ang hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam kung may material pa po ba yun? Gusto nyo po ba? Pag meron po bang secret deal, itutuloy nyo po ba o hindi? Di ba kayo na magpapasya? Kayo na po, ano po sinabi si FERRD labas na talaga. Gusto nyo? Kung ano yung deal na yun, kung ano yung deal na yun, wala na talaga. Kasi siya na ang masusunod dyan. Siya na ang talagang magpapatupad kung ano man yung pinag-usapan na yan. Kasi wala nang visa yun yung kay FERRD kung may pinag-usapan silang tungkol dyan. Iba na ang presidente ngayon. Complaining. Di ba paulit-ulit? Stop complaining. Stop expounding. Yung ginagawa po ninyo ngayon, expounding the very obvious. Ayun, tunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghayan din natin ang boses na yon kay Sir Badong Aratales. Kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.